Ang mga bata ay kadalasan ay tinuturing na biyaya ng langit. Lalo pa kung malaanghel ang itsura, gawa ng maamo nitong features. Pero gaya nga ng kasabihan na do not judge a book by its cover, hindi rin dapat basta makampante kung itsura lang din ang pagbabasihan. Dahil sa likod ng maamong mukha, maaring may halimaw na naghihintay na sumunggab sa'yo. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Grabe, hindi ko na naman matatapos itong mga test paper mamayang gabi. Kung di pa naman sana kinukurakot ang pondo ng munisipyo, hindi sana laging brownout dito. Ay, kakainis talaga. Madalas bang brownout dito? Ha? Ako bang kinakausap mo? Oo, Lorena nga pala. Ikaw pala yung bagong substitute teacher. Oo. Pasensya ka na, hindi na ako kumatok. Dumiretso na ako agad sa desk ko. Okay lang. Lilia Gomez nga pala. 5 taon na ako rito pero hindi pa rin ako sanay sa brownout eh. Nakakabwisit naman din kasi. Abala sa trabaho. At tama ka, ang daming naaantala dahil sa brownout. Pansin ko, base sa pananalita mo, hindi ka taga rito. Iba kasi ang punto mo eh. Ang galing mo namang manghula. Oo, hindi nga ako dito pinanganak at lumaki. Pero taga rito yung lola ko. Kaya sa kanya ako nakatira ngayon. Nagpalipat lang ako ng school dito para maalagaan ko siya. Ganun ba? Teka, ikaw ba yung kasama ni Lola Cora na galing Maynila? Kilala mo pala siya? Ay nako naman. Pag may nararamdaman kaming sakit noon, sa kanya lang kami dinadala ng nanay ko eh. Wala naman kasing kwentang barangay clinic dito. Kung di naman expired ang gamot, tinatamad yung nurse o yung doktor. Kumusta naman ba yung unang araw mo sa klase? Hindi ka naman ba nahirapan? Hindi naman. Ang totoo, napakabait nga ng mga bata eh. Mabait? Oo. Mababait nga sila. Hindi ka ganong mahihirapan sa pagtuturo rito kasi kukonti lang naman ang mga estudyante. Habang abala sa pagkukwento si Lilia, ay saglit na sinulyapan ni Lorena ang kanyang cellphone upang tumingin sa oras. Malapit nang mag-alas 5 ng hapon at gusto niya nang makarating sa kanilang bahay. Nag-aalala siya na baka nakalimutan na naman ng kanyang lola na inumin ang gamot nito. Lilia, mauna na ako sa iyo pag-uwi Kailangan ko pa kasing painumin ng gamot ang lola ko. Sige, uwi na rin naman ako maya-maya eh. Ingat ka ha. Sige, ikaw rin. Pagkalabas ni Lorena mula sa eskwelahan ay nagtungo muna siya sa butika. Pang-1 araw na lang kasi ang stock ng gamot ng kanyang lola Cora. Meron pa siyang bubunuin na 4 na araw ayon sa reseta ng doktor nito. Ngunit pagkabukas niya sa kanyang wallet ay hindi niya maiwasang mapabuga ng hininga. Mabigat ang loob na hinugot niya mula roon ang natitirang 1,000. Sa katapusan pa ang sweldo niya at hindi niya na alam kung saan huhugutin ang kanilang panggastos sa pang-araw-araw. Pauwi na sana siya nang sumabay pa ang pagbuhos ng ulan, kaya nagmistula siyang basang sisiw hanggang sa makarating ng bahay. Lola, nandito na po ako. Lorena, kawang ka ng Diyos. Bakit ngayon ka lang? Abay, basang-basa kang bata ka. Nakaligtaan ko po kasi magdala ng payong kaninang umaga eh. Hinintay ko pa po na tumila yung ulan. Kaya lang, tuloy-tuloy ang buhos. Ginabi na tuloy ako. Hindi ka man lang sumakay ng tricycle. Siya, magbanlaw ka na ng maligamgam na tubig. Magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo. Nagluto nga pala ako ng champurado. Initin mo na lang pagkatapos mong magbihis. Ay, ikaw talagang bata ka. Lola, nagpagod na naman po kayo. Nainom niyo na po ba yung panghapon yung gamot?
Abay, oo naman. Paano ko ba naman makakalimutan? Halos idikit mo na sa lahat ng dingding itong paalala. Mabuti naman po kung ganon. Huwag ka nang masyadong mag-alala sa akin, Iha. Sige na, magbihis ka na at makapagpahinga ka na. Nga palala, dumating na ho ba yung bill ng kuryente? Hindi pa. Huwag mo nang alalahanin yun. May natira pa naman dito na binayad sa akin ni Susan. La, nanghilot na naman po ba kayo? Hindi ba sabi ko ho sa inyo, tigilan nyo na yan? Isa lang naman ang nagpunta rito, Apo. At saka nakakaawa naman namimilipit sa sakit. E di sana po nagpunta na sila ng ospital, Lola. Ilang beses ko hubang ipapaalala sa inyo na bawal na sa inyong mapagod. Hindi kayo nakikinig sa payo ng doktor eh. Magkakasakit din naman ako pag wala akong ginagawa, ya. Intindi mo rin naman ang lola mo. At saka ilang daang kilometro ang layo ng ospital dito. Isa pa, galante na magbayad si Susan. Palibasa na sa abroad ng asawa. Gusto ko rin naman na makatulog sa iyo, Apo. Tago nyo na lang ho yan, La. Sakto, pag namigay na ng bills, susweldo na rin naman ako. Bigla nang natahimik ang matanda habang kasalukuyan siyang nasa kanyang silid. Alam niyang nahihiya na sa kanya ang kanyang lola dahil sa kaliwat kanan nilang gastusin. Pagkatapos makapagbanlaw at makapagbihis, ay agad niyang tinungo ang kusina upang kumain ng nilutong champurado ng kanyang lola. Sa susunod, Lorena, huwag ka nang magpapaabot ng gabi sa labas, ha? Bakit naman ho, Lola? Matanda na ho ako para magkaroon pa ng curfew. Kanina, naikwento sa akin ni Susan na may natagpuan daw na bangkay ng bata nung isang linggo doon sa may sagingan ni Claudio. Kalunos-lunos daw yung sinapit eh. Ang hinala ng mga taga rito, may kinalaman si Claudio. Hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin siya at iniimbestigahan ng mga pulis. Nakakatakot na talagang panahon ngayon. Pagsasabihan ko nga yang si Aling Susan na wag na kayong kwentuhan ng mga ganyang balita. Makakasama po sa inyo yan eh. Nakita na nga niyang kagagaling nyo lang ng ospital eh. Abay, Lorena, huwag mo nga akong ituring na bata, ha? Sa tinagal-tagal na nitong buhay ko, samot-sari nang nakita kong karahasan. Kaya, hindi na bago sa akin ang mga ganyang uri ng trahedya. Ngunit, nakababahala pa rin talaga na nangyayari ulit ang mga ganito. Ulit po, La? May nangyari na po bang ganito dati? Hindi. Ang ibig kong sabihin, talamak din naman noon ng mga krimen. Ngunit kumukunti lamang, depende sa aksyon ng kasalukuyang namumuno. Kaya ikaw, ha, pinapaalalahanan lang kita na mag-iingat ka parate, lalo na't babae ka. Opo, La. Kinabukasan niya pagpasok niya sa eskwelahan ay inusisa niya si Lilia sa pagkakadiskubre ng bangkay ng bata sa kanilang lugar at kung bakit wala siyang nabalitaan tungkol dito. Shh! Huwag kang maingay. Pinagpapawal kasi yan pag-usapan dito. Ha? Eh bakit? Ayon kasi sa head, bawal magsalita rito ng mga bagay na magbibigay ng takot sa mga bata. Alam mo, sa tingin ko, hindi yan talagang totoong rason. May duda ka? Oo, yung bata kasing yun, dating estudyante dito. Nagrebelde, sakit sa ulo ng mga magulang. Hindi na halos pumapasok eh. At pag pumasok man, panay gulo naman ang inatupag. Bukod sa pambubuli, nakagawian pang pagnanakaw ng gamit sa mga classmate niya. Kaya siguro tinatago ng eskwelahang to ang tungkol sa kanya para hindi madungisan ng imahe nito. Napabuntong hininga na lamang si Lorena nang marinig ang mga sinabing yon ni Lilia. Nang patungo na siya sa kanyang klase ay bahagya siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang katawan. Naisip niyang dulot na yon ng pagpapaulan niya kahapon. Gayunpaman, hindi niya ito inalintana habang kaharap ang kanyang mga estudyante. Okay, class. Kung ginawa niyo nga ang binigay kong assignment sa inyo kahapon, masasagot niyo ang mga katanungan ko ngayon. Ready? Okay. Sinong philosopher ang naniniwala na ang tao ay may kalayaang pumili ng kanilang mga gawi at likhain ang sarili nilang kahulugan ng buhay?
Anyone? Ikaw? Maria? Tama ba? Yun ang name mo, baby girl? Hindi kita nakita rito kahapon naririnig mo ba ako? Hindi ko alam. It's okay, baby. Ang tamang sagot ay si Jean-Paul Sartre. Alam mo bang titulo ng philosophy niya? Hindi ko alam. Okay. Ginawa mo ba yung assignments niyo kagabi? Hindi ko alam. Napamaang na lamang si Lorena sa estudyante niyang nagmistulang robot kung sumagot. Seryoso lamang itong nakatingin sa kanyang mga mata na tila ba wala nga itong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Matapos ang kanyang class period ay nagtungo agad siya sa kanilang opisina. Kaagad niyang pinatay ang bentilador na naiwang nakabukas ng isa pa sa mga kasamahan nilang guro. Maya-maya ay dumating na rin si Lilia na katatapos lang din ng klase. Ayos ka lang ba, sis? Mukhang di maganda yung pakiramdam mo Uminom na ako ng gamot. Mawawala na rin to. Siya nga pala, Lilia. Yung estudyante doon sa Section B, si Maria, may kapansanan ba siya? Bakit? Kanina ko lang siya nakita na pumasok Paulit-ulit ko siyang tinatanong. Kaso tinititigan niya lang ako. Yung mga sagot niya, paulit-ulit lang din. Si Maria Escobar bang tinutukoy mo? Lagi talaga lumiliban sa klase yun. Bakit naman? May sakit ba yon? I think wala naman. Hayaan mo na. Hayaan? Oo, hayaan. Maayos naman magbayad ng tuition ng pamilya nila Lilia, kung may problema yung bata, hindi ba dapat lang siguro na... Lorena, meron ka pang isang bagay na dapat tandaan habang nandito ka sa eskwelahang to. Huwag mong papakialaman ng mga wala namang kinalaman sa'yo. Di ba't kasama yun sa handbook natin na binigay ng head? Pinapayuan lang kita Malayong eskwelahan na to sa nakasanayan mo dun sa Maynila. Ano naman ang ibig mo sabihin, Lilia? Ito atin-atin lang to Mukha namang mabait ka tsaka inosente kaya sasabihin ko sa'yo to. Hindi naman sa tinatakot kita. Pero alam mo bang nangyari sa pinalitan mong guro? Yung bago ikaw? Balita ko, nag-retire na. Si Mrs. Dominga? Yon ang pinalabas nila. Kilala ko si Mrs. Dominga. Mahal na mahal no ng pagtuturo. Ang alam ko, hindi niya pa talaga balak na mag-early retirement dahil nga medyo bata pa naman siya. Pero isang araw, kagaya mo, inusisa niya rin ang isa niyang estudyante. Strikta kasi yun at ayaw niya na may lumiliban sa klase ng walang binibigay na sapat na dahilan. Kaya yun, pinag-resign siya ng pilit. Dahil kung hindi niya gagawin yun, wala siyang makukuhang benepisyo. Yung inusisa ba niyang estudyante? Si Maria rin? Oo, sa hindi ko malamang dahilan, malakas sa direktres ang pamilya Escobar. Magmula nung pumasok yung batang yan dito noong nakaraang taon, naging special treatment na ang trato sa kanya. Kaya ikaw, kung gusto mo magtagal dito, hayaan mo na lang ang bata na yun. Ituring mo siyang hangin. Naging palaisipan kay Lorena ang batang si Maria. Hindi kasi ito kagaya ng ibang bata na gusto ang paglalaro. Madalas niya itong nakikita na maghapong nakaupo lang sa loob ng silid-aralan. Ni hindi man lang ito lumalabas para magtungo sa kantin at kumain. Ngunit kagaya nga ng sinabi sa kanya ni Lilia, pinili niyang huwag na lamang itong pansinin. Palabas na siya ng gate ng eskwelahan nang maabutan naman siya ng isang pickup truck na pumarada sa tapat. Lula nito ang isang lalaki na may katangkaran ang pangangatawan. Ikaw bang guro ng anak ko? Sino pong anak? Papa. Tatay po pala kayo ni Maria. Ako po pala si Lorena de la Cruz, bagong homeroom teacher po ng anak ninyo. Kung ganon, ikaw pala ang pumalit sa kanya. Kay Mrs. Dominga po ba? Opo. Ayusin mo ang pagtuturo mo. Ayoko nang makakarinig ako sa anak ko. Tila hindi naman niya nagustuhan ng tono ng pananalita ng lalaki. Pero hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na makasagot dahil kaagad nang sumakay ang dalawa sa sasakyan ng mga ito.
Naiiwan siyang hindi makapaniwala sa inastan ng mag-ama. Kahawaan ka ng Diyos, Apo. Oh, bakit parang nakabusangot yata ang mukha mo? May nangyari ba? Mamaya ko na lang po kukwento la. Kumain na ho ba kayo? Inaantay nga kita para saluhan ako. Nauna na pong kumain ng pusa na yan kaysa sa atin la. Hindi naman kasi nila kaya sumandok dun sa kaldero. Lola talaga oh. Ngayon alam ko na po kung kanino nagmana si Itay. Ay, yung tatay mo ayaw na ayaw sa pusa nun. Abay, minsan lang nga niyang iniligaw yung mga pusa ko dati. Buti na lang mautak yung mga pusa ko. Nakakauwi rin. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Ay, di bali na nga lang po. Siya nga pala la, kilala niyo po ba yung pamilya Escobar? Papasok na sana siya sa kwarto para magbihis, pero napansin niya ang kakaibang reaksyon sa mukha ng kanyang lola nang marinig ang apelidong kanyang binanggit. Bakit po la? Wala naman. Bakit mo naman naitanong? Kasi po may estudyante po akong mula sa pamilya nila. Medyo weird po Tsaka yung tatay, inangasan ako kanina. Sinabihan pa ako na ayusin ko raw ang pagtuturo ko, na para bang hindi yun ang ginagawa ko. Yung anak nga po niya, hindi nagpa-participate sa klase, tapos ako pa ang pagsasabihan niya. Baka naman kasi nagbibigay lang ng payo. Wag mo na lang masamain. La, ang pangit po kasi ng pagkakasabi niya Apo, bago ka pa lang dito. Talagang ibang-iba ang personalidad ng mga tao. Maaring para sa'yo, hindi maganda ang dating. Ngunit para dun sa magulang, isa lamang yung simpleng pagbibigay ng payo. La, hindi po simpleng pagbibigay ng payo yun. Minamatan niya yung trabaho ko. Kung wala lang sana dun yung bata at kung hindi ka agad sila umalis, naku, makakatikim ng salita sa akin yun Ma-impluensyang pamilya ang mga Escobar. Nasa likod nila lagi ang mayor. Kaya po, mag-iingat ka sa mga nakakasalamuha mo. Iba ang lugar na ito sa kinagisnan mo. Nasabi nga rin po yan ng co-teacher ko. Sobrang yaman po ba nila? Parang ganun na nga. Ay, kung ako lang ang tatanungin, mas gusto ko pang nanatili ka na lamang sana doon sa Maynila. Mas malaki ang sahod at wala ka pang matandang alagain. Lola, ayan ka na naman Oo nga po at mas mataas po ang sahod ko doon. Pero wala naman pong natitira sa sweldo ko. Sa upa pa lang ng bahay tsaka bills, naku wala na. At least dito, libre ang tirahan ko. Tapos may kasama pa akong lola na maganda at tsaka masarap magluto. Binola pa ako ng batang ito. Pero la, kung ganun nga po ka maimpluwensya yung pamilyang yun, dapat ko lang po talaga silang iwasan, no po? Tumimo kay Lorena ang bagay na yon. Binaliwala na niya ang presensya ng bata pag pumapasok ito sa eskwela. Sa tuwing nagpaparecite siya, ay hindi na lamang niya ito tinatawag. Dahil para sa kanya ay may mas malaki pa siyang poproblemahin kesa rito. Hoy sis, ba't kanina ka pa dyan parang nalugi? Nag-break ba kayo ng jowa mo? Ha? Hindi wala ako noon. Ba't parang hindi maipintay ang mukha mo? Wala na kasi akong budget Kailangan ko pang bumili ng maintenance na gamot ni Lola. Tapos sa susunod na linggo pa yung sahod natin. Ay nako sis, talagang problema natin pareho ang pera na yan. Ako nga nanghihingi na sa akin ng allowance yung panganay kong nasa Maynila. Doon kasi siya nag-aaral ng college Hindi ko naman maasahan yung magaling niyang ama. Tsaka lang kasi nagbibigay pag inuga ako na sila nung kabit niya. May alam ka bang racket na pwedeng pagkakitaan? Kung meron, edi sana pinasok ko na, diba? Hindi ka naman pwede magbenta rito sa school kasi pinagbabawal. Napabuga na lamang ng hangin si Lorena. Bigla niyang naisip na kung meron lang sana siyang katuwang sa mga gastusin nila ng kanyang lola, hindi sana siya gaanong mahihirapan ng ganito.
Saka na naman sumagi sa kanyang isipan ang inang umabandon na sa kanila ng tatay niya. Maliit pa lamang siya nang iwan sila nito upang magtrabaho raw sa Canada. Pero kalaunan ay kailangan daw nitong magpakasal sa isang taga roon para sa citizenship nito. At yun na ang huling beses na nagkausap silang mag-ina. Maski kasi nung mamatay ang tatay niya dahil sa sakit, ay hindi man lang ito nagparamdam. Bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang paalisin yon sa kanyang alaala. Maya-maya pa ay pansamantala muna niyang itinuon ang sarili sa pag-check ng test papers. Ay, ano ba yan? O bakit naman? Tingnan mo tong answer sheet ni Maria. Wala man lang siyang nasagot na tama. Ha? Yaan mo na. Alam mo, ganyan talaga yung bata na yan. Mahirap daw turuan. Paano ko nga matuturuan ng maayos yun? Sinasabi niyo naman na wag ko na siyang pakialaman. Ay naku sis, mabuti na lang talaga. Wala sa advisory class ko yan. Alasin ko na. Kailangan ko pang sunduin yung anak kong malikot sa in-laws ko. Mauna na ako sa'yo ha. Sige Lilia, ako na bahala mag-lock dito. Dala mo naman lagi yung duplicate mo, di ba? Oh, wag ka masyadong masipag dyan. Walang bayad ang overtime natin ha. Sige na, bye-bye. Pagkaalis ng kanyang co-teacher ay muli niyang tinuon ang sarili sa mga papel na nasa kanyang harapan. Gamit ang pulang ballpen, sinulatan niya ng 0 ang papel ni Maria. Gusto niyang sundin ang sinabi ni Lilia na pabayaan ito. Ngunit sa huli ay hindi pa rin siya nakapagpigil. Isang araw pagkatapos ng klase ay masinsinan niyang kinausap ang batang si Maria. Alam mo, kung ganyan ka ng ganyan, babagsak ka sa klase ko. Uulitin mo yung grade 6. Hindi ka ba magsasalita? Concern lang naman ako sa'yo. Hindi ka ba nag-aalala sa grades mo? Ipasa mo ko. Ano? Ipasa mo ko. Hindi kasi akong gumagawa ng grades nyo, kundi kayo. Ganito, bibigyan kita ng notes kasi napapansin ko na hindi ka rin nagsusulat sa notebook mo. Then, pag-aralan mo yon, basahin mo. Next week, may long quiz tayo ulit. Gusto ko, bumawi ka na doon, okay? Wala siyang natanggap na tugon mula sa bata. Tumalikod lamang ito na tila hindi narinig ang kanyang mga sinabi. Hindi niya na alam kung ano pang gagawin niya rito. Itinuloy pa rin niya ang pagbigay dito ng notes. Siya na mismo ang naglagay sa loob ng bag nito. Nagbabaka sakali siyang bubuklatin man lang nito ang notes. Sabi ko naman sa'yo, wag mo lang pakialaman ng bata na yan. Paano ko naman kasi hindi papakialaman? Namumuro sa pala ko lang grades niya. Sayang naman yung binabayad nilang tuition sa school na to kung pababayaan ko lang siya, diba? At sino naman kasi nagsabi sa'yo na nagbabayad sila para matutong anak nila? Lorena, hindi ka lang teacher dito. Isa ka rin doktor. Ay, ano naman ang ibig mo sabihin dyan? Wala kang ibang pwedeng gawin sa batang yon, kundi doktorin yung grades niya. Kung ayaw mo na makita siya sa klase mo, make her graduate, ganun lang. Ha? Di parang napakawalang kwentang teacher ko naman yata nun. Alam mo, pwede mong isipin na ganyan ako. Pero hindi ako mag-aaksaya ng panahon para sa mga batang walang interes na mag-aral. Aaminin niyang may punto ang mga sinabing yon ni Lilia. Hindi nga naman nila kailangang pahirapan pa ni Maria ang isa't isa. Matuto man ito o hindi, buo pa rin naman ang matatanggap niyang sweldo. Lola, hindi naman po masama na gumawa tayo ng mali paminsan-minsan, hindi ba? Ano ba yung sinasabi mo, Apo? Lumapit ka nga rito at hindi kita marinig. Wala ho. Ano ho ba ang ginagawa niyo dyan at parang abalang-abala kayo? Ito ba? Para ito sa hapon ni Lumeng. Abay, ilang araw na taas-baba raw yung lagnat eh. Bakit hindi pa po nila dalhin sa ospital? Tsaka, anong kinalaman ng burloloy na yan sa sakit ng bata? Anong burlolo yung pinagsasasabi mo riyan? Hindi ito basta-bastang kwintas. Pangontra ito sa masasamang elemento. La, kailan niyo po ba titigilan yan? Anong masamang elemento? Doktor po ang kailangan ng batang yon at hindi ang mga yan.
Naiintindihan kong wala kang alam sa mga ganito. Kaya hayaan mo na lamang ako rito. Matulog ka na at huwag mo na akong istorbohin pa rito. Si Lola talaga oh. Ay, sige na nga. Huwag po kayo magpupuyat ah. Lorena, sandali. Ano po yan la? Lagi mong tatandaan na wala tayong kayamanan na maiiwan sa mundong ito, kundi ang magagandang ginawa natin. Kaya kung ano man yung binabalak mong gawin at alam mo namang mali, mabuti pa'y huwag mo na lamang ituloy. Akala ko po ba hindi nyo narinig? Ay, good night Lola. Good night. Nang sabihin niyo ng kanyang lola, napag-isip-isip din ni Lorena na sundin na lamang niya ang kanyang prinsipyo. Bilang isang matinong guro, binigyan niya ng grado ang lahat ng kanyang estudyante base sa mga performance nila. Hindi naman niya inaasahan ang magiging reaksyon ng batang si Maria pagkakita nito sa class card ng iniabot niya yon sa bata. Tumingala ito sa kanya na may seryosong mga mata. Sa parents mo sana dapat ko ibibigay yan, kagaya ng classmates mo. Pero hindi yata sila nakarating eh. Huwag ka mag-alala. First quarter pa lang naman eh. Pwede ka pang bumawi sa susunod. Sabi ko, ipasa mo ko. Ha? Hindi naman pwede yun. Tagatala lang ako ng mga performance nyo. Tulad nga ng sabi ko. Teka Maria! Hindi na niya natapos ang dapat ay sasabihin nang bigla itong tumakbo. At sa hindi niya malamang dahilan ay sinundan niya ito hanggang makalabas na ng gate ng eskwelahan. At doon niya nakitang kausap na nito ang ama na tila kararating lang sa lugar. Bakit ba napakahina ng ulo mong bata ka? Patawarin niyo ko, Papa. Alam mong hindi ko matatanggap yan. Nung sinabi mo sa akin na gusto mong mag-aral sa labas, pinayagan kita pero hindi sa ganito. Patawarin niyo ko, Papa. Sumakay ka na sa kotse. Habang tumatagal ay napagtatanto na ni Lorena kung bakit naging ganoon ang kilos ng bata. Malupit kung magsalita ang ama nito at sa tingin niya ay nakaapekto yun sa isip ni Maria. Ngunit gustuhin man niyang pagsabihan ng ama nito, wala siyang sapat na kakayanan para gawin yon. Kinabukasan nga ay hindi niya inaasahan ang sumalubong sa kanya pagpasok sa eskwelahan. Lorena! Oh, bakit Lilia? Bakit mo kasi ginawa yun? Ang alin ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo nang pakialaman yung bata. Pinapatawag ka ng head. Mukhang di maganda to. Isa ngang masamang balita ang sumambulat sa kanya. Sinabihan siyang ito na raw ang huling araw niya ng pagtuturo sa eskwelahang yon. Walang ibinigay na angkop na rason, basta't tanggal lang siya sa trabaho. Mabigat ang kanyang loob habang isa-isang inililigpit ang mga gamit sa kanyang desk. Hindi nila pwedeng gawin sa akin to, Lilia. Anong gagawin mo? Magrereklamo ka? Sis, wala kang laban. Anong wala? Hindi pwede itong ginagawa nila. Baka nakakalimutan mo, Lorena. Contract teacher ka pa lang dito. Pag pinalaki mo pa to, ikaw lang din ang masisira. Hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo, ha? Dapat kasi, sinunod mo na lang yung sinabi ko. Lilia, kung ganito rin lang naman ang sistema ng school na to, wag na lang. Sige, okay lang. E di tanggalin nila ako. Okay lang? Ang hirap ng buhay ngayon, sis. Kaya mo bang makapasok sa public school, aber? Hindi siya agad nakasagot. Ang totoo'y labis ang kanyang pag-aalala sa kanilang mga gastusin. Ngayong wala na siyang trabaho, tsak na lalo siyang magigipit sa pera. Pero hindi naman niya maaatim na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang values. Baka magtinda na lang siguro ako ng mga kakanin nito, Lilia. Ay nako, kung bakit ba naman kasi tuwing may contract teacher, lagi nilang ina-assign sa klase na yun? Anong sabi mo? Lagi nilang pinahahandle ang klaseng yun sa mga contract teacher? Kailan pa? Oo, magmula nga nung pumasok dito yung batang yun, 2 taon nang nakakaraan. At walang nagtatagal, tama? Gano'n na nga. Sa palagian lang ang
pagtatanggal ng teacher dito, wala na halos mag-apply. Kaya yung matagal ng guro rito na si Mrs. Dominga, siya nang nag-handle. Pero ayun, natanggal pa rin. Kaya nga lagi kitang pinaalalahanan nung mga unang araw mo pa lang dito di ba? Ikaw lang kasi yung medyo nakagaanan ko ng loob dito. Kaya nalulungkot talaga ako na nangyari sa'yo ito. Ganun talaga eh. Kung mamalasing ka nga naman. Sige, aalis na ako. Good luck na lang sa pagtuturo mo. Ingat ka, Lorena, ha? Kita tayo minsan. Oo. Bago tuluyang makaalis, binigyan muna siya ng pagkakataon na makapagpaalam sa kanyang mga estudyante. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mukha ng mga ito. Sa maiksing panahon na inilagak niya sa mga bata, masasabi niyang napalapit na siya kahit papaano sa mga ito, maging sa bata na rin na naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal. Nilapitan niya ito. Bahagya siyang yumuko upang magkapantay sila. At tulad ng dati, tulala lang itong tumingin sa kanya. Bata, aalis na ako. Mag-aaral ka na ng mabuti ha. Kung may pangarap ka, gawin mo ang lahat para maabot yun. Ipasa mo ko. Hindi mo na ako teacher ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita mabibigyan ng mababa na grado. Biro lang. Lagi ka magpapakabait ha. Huwag kang umalis. Ipasa mo ko. Ang cute mo pala kahit ganyan ka, no? Kailangan mo ng pera, di ba? Punta ka sa amin. Turuan mo ko. Ipasa mo ko. Patuwid na sana siya ng pagkakatayo nang matigilan siya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang biglang lumabas sa bibig ng bata. Ito kasi ang unang beses na narinig niya itong magsalita ng medyo mahaba-haba. Maya-maya pa ay kumuha ito ng papel at sumulat mula ron. Nang iabot yon sa kanya, nakalagay na doon yung tila address ng isang bahay. Hindi niya alam kung seseryosohin ba niya ang sinabi nito, ngunit ipinakita na lamang niya rito na tinago niya ang papel sa kanyang bulsa. Oh, Apo, nariyan ka na pala. Ang aga mo yata ngayon umuwi. Kasi po, Bakit ang dami mong bit-bit na gamit? Saan ka ba galing? Nag-resign na po ako sa school. Ha, siya nga. At bakit naman? May problema ka ba ron? Opo, ang liit ng sahod tapos ang daming gawain. Hindi bagay sa ganda ng apo niyo. Ay, naku. Kung ganyan nga siguro, tama lang yung ginawa mo. Hindi ka dapat masyadong magpaalipin sa salapi. Ano nang balak mo ngayon, ha? Maghahanap na lang po muna ako ng mapapasukan sa bayan habang sinusubukan kong makapasok na sa public school. Oh, pasensya ka na, Apo. Alam kong nahihirapan ka dahil wala tayong kilala na pwedeng makatulong sa'yo. Nababaliwala tuloy yung talino at husay mo. Matapos yun marinig ay mapaklang ngumiti siya kasabay ng pagyakap niya sa kanyang lola. Hindi siya makahagilap ng salita na isasagot dahil may halong katotohanan naman ang mga sinabi nito. 3 taon na siyang palipat-lipat ng eskwelahan. Sa madaling salita ay hindi siya naging permanente. Bukod kasi sa agawan ng slot, kailangan pa ng backer para lang opisyal siyang makapagturo. At ngayong bumalik na naman siya sa pagiging unemployed, pahirapan ulit niyang hahanapin ang kanyang mapagkakakitaan. Magandang araw po. Pinapunta po ako rito ng anak niyo. Ikaw yung teacher. Oho. At paano mo naman nalaman ang lugar na ito? Binigay niya po sa akin yung address. Siya po mismo yung nagsabi na pumunta raw ako dito. Akala ko alam niyo na darating ako. Sa tingin pa lamang ng lalaki, pakiramdam na ni Lorena ay parabang hinahalukay na ang buo niyang pagkatao. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap ng trabaho, saka lamang niya naalala ang inalok sa kanya ng estudyante niyang si Maria. Muntikan pa siyang magkaligaw-ligaw kakahanap lang sa address na ibinigay nito.
At gayon na lamang ang kanyang pagkamangha sa laki pala ng bahay ng mga ito. Hindi kailangan ng tutor ng anak ko. Umalis ka na. Ho? Siya po mismong nagsabi sa akin, Mahirap ka bang makaintindi? Ayoko na may pumupunta rito na kahit na sino. pasensya na ho kung dumating ako rito ng walang abiso. Alam kong pinatanggal niyo po ako sa school. Kaya ngayon gipit na ako. Wala po akong mahanap na trabaho ng dahil sa inyo. Pero hindi naman ako pupunta rito kung... Alice, wala akong pakialam sa'yo. Layuan mo na ang anak ko kung hindi pagsisisihan mo. Papa, tama siya. Pinapunta ko siya rito. Oo, di ba? Sa anak niyo na mismo ho galing. Hi, baby girl. Namiss kita. Salamat naman, dumating ka. Tahimik. Pumasok ka sa loob. Mag-uusap tayo. Wow, grabe. Hindi naman yata kayo galit na galit sa kulay itim ano? Black na nga ang pintura. Pati ba naman mga nakadisplay sa bahay ninyo? May touch of black pa rin. At sino nagsabi sa'yong sumunod ka? Akala ko po kasi, kausapin niyo ako. Napakatanga talaga ng mga tao. Excuse me? Hindi ako pumunta rito kung hindi ako sinabihan na pumunta rito. At pwede ba, tigilan mong pagsasalita ng ganyan lalo na sa harap ng anak mo. Papa, pumayag na po kayo. Napatigil siya nang muling magsalita si Maria. Namangha siya sa biglang paggamit nito ng po. Mula kasi nang makapagturo siya sa pinanggalingan nilang school, ay wala siyang maalalang estudyante doon na nagpopo at opo. Samantala, kitang-kita naman ang inis sa mukha ni Carlos habang pinagmamasdan ang pakikiusap ng anak. Ilang saglit lang ay tumalikod na lamang ito paalis. Kaya agad naman siyang nakahinga ng maluwag. Maria, start na tayo? Umpisahan muna natin sa basic math ha. Pansin ko kasi nagsastruggle ka doon. Maria? Sabi ko nga, hindi ka na naman sasagot eh. Ganito. Sagutan mo muna tong 2 exercises. Tapos, after that, titingnan natin kung saan mo hindi naiintindihan, okay? Ang bango mo. Masyado bang matapang yung pabango ko? Malakas din ang tibok ng puso mo. Oh, narinig mo? Yung liver mo rin. Sa tingin ko, wala pa pong ganong chemicals. Mahilig ka pala sa anatomy That's nice. Maria, pwede ba akong maki-CR sa inyo? Kanina pa kasi ako ihing-ihi eh. Nasaan ba yung CR nyo? Okay, sabi ko nga, hahanapin ko na lang. Sagutan mo yan kung ano lang ang makakaya mo. Sige, maiwan muna kita rito. Saglit nga na hinanap niya ang daan patungong banyo. Ngunit kamuntik na siyang mapasigaw nang hindi niya namalayang may nakaharang pala sa kanyang harapan. Kaagad siyang hinawakan nito ng mahigpit sa braso at mabilis na hinatak palabas ng bahay. Di ba sinabi ko na sa'yong umalis ka? Sir, akala ko po okay na po sa inyo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi ko babayaran ang serbisyo mo. Umalis ka na ngayon din at huwag ka nang babalik pa. Aray, sandali lang naman ho. Yung bag ko, kukunin ko pa. Grabe naman kung makapalayas to. Hindi naman ako magnanakaw, sir. Patuloy siya nitong kinaladkad na tila walang naririnig. Hanggang sa mailabas na nga siya nito ng bakuran. At halos mapasubsob naman siya sa lupa dahil sa lakas ng pagkakatulak nito. Babalik pa sana siya sa loob upang kunin ang mga gamit niya pero agad na nitong sinarado ang gate. Wala siyang nagawa kundi lumakad na lamang paalis doon nang walang kahit na anong dala. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dugis-dugis mo. Mahabang kwento po, Lai. May 50 pesos po ba kayo dyan? Pakibayaran naman po yung sinakyan kong tricycle, Ito. Sandali, ikukuha na rin kita ng tubig. Diyos kong bata ka, oo. Salamat po, La. Ano ba talagang nangyari sa'yo, ha?
naghanap po ako ng trabaho eh. Naghanap ka ng trabaho, pero bakit kailangan magkaganyan ang ayos mo? Abay, para kang naglakad sa disyerto Ano po kasi hindi ko naman kasi akalain na galing pala talaga kasama ugali ng taong yun. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino bang taong yon? Yung ama po ng dati kong estudyante, si Maria Escobar. Pinapunta niya ho ako doon para sana i-tutor siya. Pero wala palang kaalam-alam doon yung tatay niya. Ayun, pinalayas ako. Galit na galit. Ang OA nga po eh. Anong sabi mo? Nagpunta ka sa bahay ng mga Escobar? Oo. Hindi mo dapat ginawa yan. Tama lang na pinalayas ka nila. Teka, Lola. Bakit naman ho? Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Lumayo ka sa pamilyang yon. Maliwanag ba? Bakit nga ho? Ito ay maaaring limot na ng lahat. At ako na lamang ang tanging nakakaalam dito. Si Carlos Escobar na sinasabi mong ama ng estudyante mo. Dapat sana'y siya ang kahuli-hulihang salinlahi na kanilang angkan. Noong araw, ang batang Escobar ay pinilit baguhin ang kapalaran ng kanyang sarili. Sa pagkakaalam ko, siya lang ang bukod tanging salungat sa kanilang pamilya. Ginusto niyang putulin ng kanilang lahi. Hindi siya kailanman nag-asawa o naging malapit man lang sa babae. Kaya't ang sinasabi mong bata na naging estudyante mo at nagpapunta sa iyo sa bahay na yon, nakatitiyak akong hindi niya ito anak. Po? Hindi ko ho kayo maintindihan Bakit naman niya po gugustuhin putulin ang lahi nila? At anong hindi niya anak si Maria? Saglit na naguluhan si Lorena sa mga narinig, lalo na sa ikinilos ng kanyang lola Cora. Huminto naman ang matanda sa pagkukwento upang isara ang pinto, pati na ang mga bintana. Tila bigla itong nakaramdam ng takot sa paligid. Lola, bakit parang takot na takot ho kayo? Hindi ko maintindihan kung paano ka naging malapit sa batang yon at kung bakit inilabas siya ni Carlos. Bakit nga hola? Ano po bang meron kay Maria? Inilabas? Matagal na ho ba siyang nakakulong? Nalaman ko lang mula sa mga taga rito na may anak nga raw itong si Carlos. Marami ang nagtataka kung sino ang ina ng bata, gayong alam ng lahat na hindi naman ito nagkaroon ng nobya. Pero kahit hindi siya anak ni Carlos, sa tingin ko, ang batang yan ay isa ring aswang. Aswang? Oo, matagal ng panahon na nalipo ng kanilang lahi. Naubos mula sa iba't ibang parte ng bansa. Ang usap-usapan ng lahat noon, laglagi na lamang ang mga natitira rito sa may katimugan. Ang iba naman sa kanila'y pinatay, habang ang iba naman ay mas piniling mamuhay ng normal kasama ang mga tao. At yon ang mga Escobar. Nagpayaman sila ng sa gayon ay mas magawa nilang kontrolin ang kanilang mga sarili mula sa pagkagutom sa laman. Kung hindi nag-asawa o nagkaanak si Carlos Escobar, kanino pong anak si Maria? Yan ang hindi ko pa nalalaman. Saglit siyang natahimik habang iniisip ang lahat ng mga sinabi ng kanyang lola. Nang mga sandaling yon ay bigla siyang nakaramdam ng pangingilabot sa katawan. Bumabalik ang mga imahe ng mag-ama. Ang kakaibang mata ng mga ito, lalong-lalo na nung amuyin siya ni Maria na para bang isa siyang masarap na hapunan. Kaagad siyang umiling-iling at muling tumingin kay Lola Cora. Kung ang sinasabi niyo na hindi ho tunay na anak ni Carlos Escobar si Maria, na siya ang kahuli-hulihang salinlahi ng aswang, ibig pong sabihin, pwedeng karaniwang bata lang siya. Baka inampun lang siya ni Carlos para magkaroon siya ng pamilya kahit papano. Maging tunay man siyang anak o hindi, baka mabuting lumayo ka na sa kanila. Hayaan niyo na, pinalayas na rin naman po nila ako .
Ngunit tila hindi naging ganun kadali yon para sa kanya. Habang naghahanap pa rin siya ng mapapasukang trabaho, nakasalubong niya ang dati niyang co-teacher sa isang maliit na department store sa bayan. Lilia? Ikaw ba yan? Oy, sis! Kumusta? Eto, sinubukan ko mag-apply dito bilang teller eh. Awa ng Diyos, natanggap naman. Naku, may trabaho ka na pala. Eh bakit parang hindi ka naman yata masaya para sa akin? Ano kasi, pupuntahan dapat kita sa inyo para sabihin na pinapapalik ka na sa school. Ha? Ano? Oo, kahit nga ako nagulat din Hindi mo pa ba natatanggap yung memo? Ang alam ko, pinadala na nila yun Pagkatapos nila akong tanggalin ng walang dahilan, ngayon pababalikin nila ako? Ikaw, kung sa tingin mo, mas malaki ang sahod mo rito, pwede mo naman tanggihan yung offer. 5K lang daw eh. Ay, babalik ba ako roon? Ano naman kayang nakapagpabago sa isip nila? Yun ang hindi ko alam. Ay, nakakaloka rin talaga sila. O siya, mauna na ako sa'yo. Pag-isipan mo na lang kung babalik ka nga ron o hindi, ha? Dahil na rin sa kanyang pangangailangan sa pera, hindi na masyado pang pinag-isipan ni Lorena ang pagbabalik niya sa eskwelahang yun. Hindi man niya gaanong maunawaan ng pag-iibang desisyon ng namamahala sa school, ay masaya na rin siya na muli siyang makakapagturo. At muli na naman niyang makikita ang kakaibang batang si Maria. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, mas lalo lang siyang nagkakaroon ng kuryosidad sa katauhan ng bata. Nakita ulit tayo, Maria. Teka, ba't basang-basa yung uniforme mo? Yung mga batang yun talaga, binuli ka ba nila? Nila Yena at Genggeng? Halika nga rito. Buti na lang, lagi ako may dalang ekstrang damit dito. O ito, doon ka na sa banyo magbihis. Samahan mo po ako. Ha? Sige, halika. Nga pala, yung bag ko nga pala na naiwan sa bahay ninyo. Nandun po sa kwarto ko. Oh, talaga? Pwede mo bang dalhin dito bukas? Okay po. Oh, good girl. Oh, akin na yung mga damit mo. Sandali, talikod ka nga. Bakit ang dami mong latay? Diyos ko, ang dami mo namang sugat. Maria, sabihin mo sa akin, sinong may gawa ng mga yan, ha? Si Papa. Yung papa mo? Teka, matagal na ba niyang ginagawa yan sa'yo? Pero bakit niya ginagawa sa'yo yan? Gusto mo bang isumbong natin siya? Ikaw pong bahala. Labis na ikinabigla ni Lorena ang mga nakitang sugat at pasa sa likod ng katawan ni Maria. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya kung bakit ganoon ang ikinikilos ng bata. Hindi ito tulad ng inaakala ng kanyang lola. Biktima ito ng pang-aabuso sa pisikal at emosyonal na aspeto. Labis niya yung ikinabagabag. Okupado noon ang kanyang isipan hanggang siya'y makauwi. Ano ka mong sabi mo? Sinasaktan niya ang anak niya. Opo, La. Kung makikita niyo lang pong itsura ng bata, pati po kayo maaawa eh. La, gusto ko pong tulungan si Maria na mailayo sa pananakit ng papa niya. Apo, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Wala tayong magagawa para dyan. Pero La, hindi naman ho pwede na basta ko nalang pabayaan yung bata. Lorena, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Naiintindihan kong malapit sa puso mo ang mga bata. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon makakaya mo silang alagaan. Kapag sinubukan mong makialam, baka yun pang ikapahamak mo. La, hindi ko po kayang manood lang habang may maling nangyayari. Alam ko po yung pakiramdam ng walang nanay na masasandigan. At si Maria, isa lang siya sa napakaraming bata na inabandona o di kaya'y mali ang trato ng mga magulang. Ngunit hindi sila kagaya ni Maria Escobar at lalong-lalo na hindi siya katulad mo. Minsan sa buhay ay kailangan mo ring pumikit, Apo. Dapat alam mo kung paano at kung kailan gagamitin yung mga mata mo.
Hindi na nagsalita pa si Lorena. Para sa kanya ay may punto naman ang mga sinabi ng kanyang lola. Ano nga ba ang magagawa niya para sa bata kung maski siya ay walang nagawa noong kinaladkad siya ng ama nito? Wala siyang laban sa impluwensya at lakas nito. Ay sis, tama lang na sinunod mo ang payo ng lola mo. Although, nakakaawa nga naman yung bata. Bakit kaya may mga ganong magulang ano? Kaya nga eh. Ako 3 yung mga anak ko. At masasabi kong napagbubuhatan ko rin sila ng kamay dahil sa kakulitan nila noon. Pero hindi naman umabot sa point na lalatayan ko yung katawan ng bata. Ay, Diyos ko. Sayang talaga si Carlos. Gwapo pa naman. Tapos, ganyan pala siya. Ew, bet mo yun? Bulag ka ba? Siya kaya yung TDH at pantasya ng buong Santa Catalina. Wala akong pakialam sa itsura niya. Kung ganun rin lang naman yung pagkatao, wag na no. Ang mas inaalala ko ngayon, yung bata. Sis, wala kang laban dyan. Kahit magsumbong ka pa sa pulis, walang mangyayari. Baka ikaw pang mapasama. Ay, nalulungkot lang ako para dun sa bata, Lilia. Kitang-kita ko na hindi lang yung katawan niyang naapektuhan, pati yung behavior niya. Alam mo, tama ka dyan. Minsan, nagugulat na lang din talaga ako sa mga kinikilos ng batang yan. Tsaka, nasabi ko ba sa'yo kung sino yung nakiusap para makabalik ka rito? Sino? Di siya! Ang balita ko, kusang nagpunta daw sa office ng directress yung si Maria Tapos eto ka ha. Diba, ang taray niya? Akala ko talaga tatahitahimik lang at walang pakialam ang batang yan Kung ganun, ginawa niya pala yun para sa akin? Ay, dapat pa hindi ko sinabi sa'yo. Lalo ko lang tuloy dinagdagan yung konsensya mo niyan. Ayos lang, Lilia. Sa ngayon, ang mabibigay ko lang sa kanya ay ang mas maayos na pagtuturo at maging kaibigan habang nandito siya sa school. Tulad nga ng kanyang mga sinabi, mas naging malapit siya kay Maria. Hindi man niya kayang mailayo ang bata mula sa ama nito, gusto niyang iparamdam dito na meron itong kakampi, na may mundo pa sa labas ng malaking bahay ng mga ito. Isa yan sa mga paborito kong merienda na ginagawa ng lola ko, kaya naisip ko magdala, baka kako magustuhan mo. Maria, ayaw mo ba? Hindi ka pa ba nakakakain ng ganito? Hindi ko po alam yan. Tikman mo lang. Tapos pag hindi mo nagustuhan, ibibigay na lang natin sa iba mong classmates. Okay? Kuha ka. It's good. Good? Sabi ko sa'yo masarap kuha ka pa. Para sa'yo talaga lahat yan. Napapansin ko kasi na hindi ka sumasabay sa mga classmate mo tuwing kumakain sila sa canteen. Hindi ka sanay sa maraming tao, no? Ang laki ng bahay niyo nung pumunta ako ron. Wala ka sigurong kalaro. Hindi nila ako gusto. Hindi ka nila gusto? Baka akala mo lang yun. Sino naman ang hindi magugustuhan ng isang maganda at mabait na batang katulad mo? Hindi nila ako gusto. Sige ganito. Gusto mo, dito na lang din lagi magla-lunch si teacher para may kasama kang kumain. Okay ba yun sa'yo? Ikaw pong bahala. At mula nga noon ay lagi na silang magkasabay sa pagkain ng pananghalian. Naalaman niya mula sa laman ng baunan nito na ang kalimitang dinadala nitong pagkain ay karne na tila hilaw ang pagkakaluto. Sinubukan niyang itanong kung hindi ba sumasakit ang tiyan nito pero hindi lang ang tangi nitong naging sagot. Muli naman niyang naalala ang kwento ni Lola Cora tungkol sa katauhan nito. Ngunit tulad ng dati, iniling niya muli ang kanyang ulo upang mawala yon sa kanyang isipan. Ayaw niyang isiping aswang nga si Maria. Napaka-inosente ng mukha nito at napakahina ng pangangatawan para maging isang aswang. Lorela, pauwi ka na ba? Oo, Lilia. Sasabay ka ba? Oo, alam mo, munti ko na makalimutan tong laptop ko sa faculty pagkatapos kong malaki yung pinto At dami ko pa namang tatapusin mamayang gabi. Ay! Ang aga mo naman mag-ulyanin. Ay, sinabi mo pa. Ganun talaga siguro pag maraming iniisip. Oh, ano naman ang tinitingnan mo dyan sa basurahan? Halika na, gagabihin na tayo.
Sa akin to ah. Ha? Ang alin? Itong Tupperware. Linagyan ko to ng niluto kong gulay kaninang umaga. Hindi pala niya kinain. Tapos tinapon pa. May pinagbaunan ka ng ulam? Sino naman? Wala. Alika na. Naging palaisipan muli kay Lorena ang mga pinapakitang pag-uugali ni Maria. Magmula sa pagbabaon nito ng hilaw na karne hanggang sa pagtapon nito sa ibinigay niyang pagkain dito. Ngunit kagaya ng dati, ipinagsawalang bahala niya lang yon. Nagpatuloy pa rin siya sa pakikipagkaibigan sa bata hanggang sa hindi niya akalaing higit pa itong magiging malapit sa kanya. Lorena, parang may naririnig akong kumakaluskos sa labas ng pinto. Pakitingnan mo nga at madilim. Parang wala naman ho akong Maria? Ano ginagawa mo rito? Sino ka mo yan? Diyos ko, anong ginagawa ng batang yan dito? Huwag mo papapasukin, isarado mo ang pinto. Pero Maria, ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka ba nakahubo at napakarumi? Bakit mo pa ba kinakausap yan, Lorena? Hindi mo pa ba naiintindihan? Aswang ang batang yan. Isarado mo ng pinto. Sandali lang, Hola. Nilalamig po siya. Diyos ko naman, Lorena. Isara mo ng pinto. Mama. Mama? Bakit mo ko tinawag na... Ay! Lola! Nawalan po siya ng malay! Huwag mo yang ipasok dito sa bahay. Lola, bata lang po siya. Hindi pa ba malinaw sa'yo yung nakikita mo? Ilang beses na kitang binalaan. Sigurado ako, katatapos pa lang niyang magpalit ng anyo, huwag mo yang dadalhin dito sa loob. Sige, Paula. Hindi ko po siya dadalhin dyan. Iuuwi ko na lang po siya sa kanila ngayon. Lorena, bakit ba nilalagay mo na lang palagi ang sarili mo sa panganib? Mas higit kong kilala ang mga taong yan kesa sa'yo. Kaya layuan mo ng batang yan. Sorry, Paula. Babalik din po ako kaagad. Lorena, bumalik ka rito! Hindi siya nagpapigil. Matapos niyang hugutin ang nakasampay na kumot sa harap ng kanilang bintana, agad niya itong ipinantakip sa katawan ng bata. Hindi niya inalintana ang patuloy na pakiusap sa kanya ni Lola Cora. Nahihirapan man ay kinarga niya ang bata palabas ng kanilang bakuran. Mabuti na lamang at may mangilan-ngilan pang dumaraan na tricycle sa mga oras na yon, kaya agad-agad niyang naisakay ito. Dito na lang ho, Manong. Maria, gumising ka na. Nandito na tayo sa bahay niyo. Bigat niya pala. Tao po! Tao po! Maria, ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit kasama mo ang anak ko? Teka, bago po kayo maghurumentado dyan, si Maria ho ang kusang nagpunta sa bahay. Nagulat din ho kami nung bigla na lang siya sumulpot sa labas ng pinto. Hindi ko po alam kung paano niya natuntun yung bahay po namin. Umalis ka na. Oo, sabi ko nga. Hinatid na lamang ng tingin ni Lorena ang bata habang karga na ito ng ama papasok ng bahay. Hindi niya maintindihan na kung bakit sa kabila ng mga nakikitang senyales ng pagiging aswang nito, ramdam pa rin niya sa kanyang sarili na tila kailangan siya ng bata. Ay, Diyos ko, Lorena! Mabutit nakauwi ka na. Opo, Lola. Nakauwi na po ako ng buong buo. Wala rin pong nabawas sa mga daliri ko. Tingnan mo itong batang to. Ako ba'y sinasarkastiko mo? Sorry po, Lola. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi naman po ako napano eh. Naihatid mo ba talaga yung bata sa bahay nila? Opo. Si Carlos ba ang sumalubong sa'yo? Ano sabi niya sa'yo? May ginawa ba siya sa'yo? Ano pa nga ba? E di, umalis ka na. Hindi man lang po nagpasalamat. Wala naman po siyang ginawa. Ang dami po talagang mayayaman na walang manners. Sa tingin ko, mas naging mabuti pa siya sa'yo. Kung ako man ay palalayasin talaga kita dahil sa katigasan niyang ulo mo. Lola naman, hindi ko lang po talaga kayang matiis yung bata. Oh, siya.
Ikakandado ko na itong pinto. Baka may maligaw uli rito. Matulog ka na. Kayo rin po, Lola. Kinabukasan ay buong araw na hindi nakitang pumasok sa eskwela si Maria. Naisip niyang baka masama pa rin ang pakiramdam nito. Ngunit lumipas na rin ang ilang araw, hindi niya na muling nakita pa roon ang bata. Hindi niya tuloy maiwasan na mag-alala. Kaya isang hapon ay bahagya siyang nagulat sa pagsulpot ng ama ni Maria. Nakaabang ito sa labas ng gate ng eskwelahan. Pauwi na sana siya nang salubungin siya nito. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Nasaan po si Maria? Pwede ba tayo mag-usap? Sige ho. Kagagaling ko lang sa directress. Sinabihan ko siya na hindi na papasok dito ang anak ko. Ho? Mari ko po bang... kung ganun ho ang desisyon nyo, naiintindihan ko. Salamat. Tama bang narinig ko? Nagpapasalamat kayo sa akin? Walang anuman ho yun. Nagulat lang talaga ako na bigla na lang sumulpot si Maria sa bahay namin. Kahit naman ho sino, gagawin ang ginawa ko. Hindi. Diyan ka nagkakamali. Hindi lang ako nagpapasalamat na hinatid mo ang anak ko sa bahay. Kundi dahil prinotektahan mo siya. Alam mo na, hindi ba? Kung yung tinutukoy nyo ay yung mga nakita kong sugat sa likod niya, oo, alam ko na sinasaktan mo siya. At ano naman ang nakakatawa sa sinabi ko? Walang nakakatawa sa pananakit sa bata. Magpasalamat ka, hindi kita Pwede ka bang sumama sa akin? Saglit na napaangat ng tingin si Lorena sa lalaki. Sa kabila ng inis at disgusto niya rito, sinubukan niya pa rin salubungin ito sa mata. Gusto niyang basahin ang iniisip nito, ngunit hindi niya nagawa. Dahil bukod sa wala itong pinapakitang emosyon, ay hanggang balikat lang din ito ang inabot ng kanyang tangkad. Samantala, tila nahulaan naman ito ang iniisip niya nang hindi pa rin siya sumasagot. Nung una at huling beses kang nagpunta sa bahay, kinaladkad kita palabas dahil yun lang ang naisip kong tamang gawin. Noong mga sandaling yon, ayokong may malaman ka tungkol sa amin. Pero ngayon, alam kong may mga nalalaman ka na. Kaya ba, inaanyayahan mo ako sumama sa'yo kasi balak mo na akong ipatumba? Ba't mo ba ako tinatawanan? Sa buong sityo, ang eskwelahan lang na ito ang may CCTV cam. Kung balak kitang patayin, malalaman nila kung sinong huling kasama mo. Malay ko ba? Malawak daw ang impluensya mo. Madali lang ipabura yan. Nung dumating ka sa bahay, sana doon palang pinatay na kita, di ba? Hinayaan kitang mabuhay at mapalapit pa sa anak ko. Kahit alam kong ikakapahamak niya. Masyado ka rin kasing makulit. Hinahanap ko ni Maria. Gusto niyang makita ka. Kung ayaw mong sumama sa akin, ayos lang. Gusto ko lang ipaalam na pwede kang pumunta sa bahay. Pero ipapaalam mo muna sa akin. Sige, sasama ako sa iyo ngayon. Alam niyang hindi tama na nagtiwala siyang sumama rito. Ngunit hindi niya mapigil ang sarili na makita muli si Maria. Miss na miss niya na ang bata. At nang sabihin ng ama nito na hindi na ito makakabalik sa school, ay hindi niya naiwasan na makaramdam ng lungkot. Ngayon ay muli na naman siyang aapak sa pamamahay ng mga ito. Magkahalong takot at pagkasabik ang kanyang nararamdaman. Hindi pa rin niya isinantabi ang posibilidad na baka tama nga ang kanyang lola. Pumapasok siya sa lungga ng mga aswang. Sumunod ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa kwarto niya. Kinukulong mo na naman ba siya? Buong buhay niya ay dito siya naglagi sa bahay. Kaya wala siyang ganong alam. Hindi ko siya kinukulong. Inihahanda ko lang siya sa mundo na hindi lang kami ang nabubuhay. Pasok ka. Bakit siya nakatali sa higaan? Sinaktan mo na naman ba siya? Huwag kang maingay. Tulog siya sa mga ganitong oras. Mamaya pagpatak ng 12:00 saka siya gigising. Maghahanap ng sariwang laman ng hayop. O tao. Ano? Alam kong matagal nang usap-usapan dito ang tungkol sa amin. At marahil ay alam mo na rin kung ano ba talaga ang anak ko. Bakit mo nga pala ako dinala dito?
At bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na yan? Dahil pinagkakatiwalaan ka na niya. Hindi ko alam kung paano kanya nagustuhan. Pero siguro, naisip kong ikaw lang ang nagpakita sa kanya ng totoong malasakit. Nung gabing nagpunta siya sa inyo, nakatakas siya para maghanap ng makakain. Marami man kaming mga alagang hayop dito, nahihirapan pa rin siyang kontrolin ng sarili niya. So, totoo ngang mga aswang kayo? Oo, pero hindi kami masasamang aswang. Hindi ko gusto na maging aswang. Nasaksiyan ko gaano kahirap ang naging buhay ng mga kalahi ko. Namatay sila dahil hindi nila nagawang kontrolin ang kanilang mga sarili. At ayokong mangyari yun kay Maria. Kaya sanggol pa lamang siya, binulong ko na sa kanya kung anong magiging buhay niya. Sinanay ko siyang kumain at uminom lang ng dugot laman ng hayop. Kaya mo ba siya sinasaktan? Oo, dahil kailangan niya maramdaman ang sakit habang nilalamon ng peste ang loob ng kanyang katawan. Sandali, umiiyak ka ba? Ha? Huwag mo kaming kaawaan. Kagaya nyo, dapat mamatay din kami ng walang inaagarbyadong tao. Matanong ko lang, bakit pinasok mo sa eskwela si Maria tapos pinatatanggal mo kung sino mang teacher na pambabagsak sa grado niya? Hindi ba't pang-agrabyado rin yun? At ganun mo pa kung kausapin yung anak mo matapos siya makakuha ng mababang marka? Hindi mo ba alam kung gaano yun nakaka-apekto sa bata? Mawalang galang na pinoprotektahan mo nga si Maria mula sa galit ng mga tao, pero sino naman ang poprotekta kay Maria laban sa kalupitan mo? Alam ko, tama ka. Lahat ng nagbibigay ng mababang grado kay Maria ay pinapatanggal ko. Malaki ang kontribusyon ko sa eskwelang yon. Simpleng bagay lang ang hindi nila magawa. Ngunit, sinisigurado ko naman na maayos ko silang nabibigyan ng compensation pagkatapos. Pero ikaw, hindi pa kita nagawang bayaran. Hindi ko kasi gusto yung ugali mo eh. Ay, wow ha! Grabe, hindi ako makapaniwala. Sa'yo pa talaga nang galing yan ah. Hindi ko siya pinasok sa eskwela para matuto siya ng mga nasa libro. Kundi dahil gusto kong matutunan niya kung paano makihalubilo sa mga tao. Masanay siya sa amoy ng buhay na dugo. Nalalaman ko ang bawat galaw niya, kaya hindi ko inaasahan na siya pa mismo makikiusap na ibalik ka ron. Yung nakita mong pag-uusap namin, nasabi kong mahina ang ulo niya. Hindi yun dahil sa kanyang grado, kundi dahil may nasaktan siyang bata. Sandaling natahimik si Lorena. Matapos marinig ang mga sinabi nito, halos manginig ang mga laman niya nang may biglang mapagtanto. Isang insidente ng krimen ang kaagad niyang naalala. Kaya natatakot man, kailangan niyang makumpirma kung tama ba ang kanyang hinala. Sinong batang nasaktan niya? Yung anak ng isang mangingisda na may stage 4 cancer. Ano? Anak ng isang manghingisda? At may stage 4 cancer? Hindi ba yung batang natagpuan sa sagingan nila, Mang Claudio? Hindi, wala siyang kinalaman doon. Bilang na talaga ang oras ng batang nakatira malapit sa dagat. Maging ako, dinig ko kung gaano nakabagal ang tibok ng puso nito. Kung tutusin, tinapos lang ni Maria ang paghihirap ng bata. Pero mali pa rin ang ginawa niya, kaya maluwag niyang tinanggap ang parusang kapalit nun. Yun lang ang una at huling beses na magagawa niya yon. Sabihin mo, ano ba talagang dahilan ng pagdala mo sa akin dito? Sabi mo gusto niya akong makita pero tulog siya. Dahil gusto kong ipakita sa'yo kung ano ba talaga si Maria at kung sino kami. Dahil ito yung unang beses na napalapit siya sa tao. At sa sobrang lapit niya sa'yo, ayaw ka na niyang tigilan, hindi ba? Sinasabi ko ang lahat ng ito sa'yo ngayon dahil wala na akong pagpipilian. Tatakas at tatakas siya rito para puntahan ka. Kaya gusto kong protektahan mo siya kasama na ang mga lihim niya. Makakaasa ka naman na hindi ko ipagkakalatang tungkol sa inyo. Pero paano ko naman siya mapoprotektahan? Tao lang ako. Ako nga dapat ang matakot sa inyo eh. Bakit? Natatakot ka na ba? Hindi ka namin sasaktan. Ikaw ang kauna-unahang tao na nagparamdam sa kanya na isa siyang bata. Mahal ka ni Maria, Lorena. Isang bagay na hindi dapat nararamdaman ng mga kagaya namin. Sabihin mo, anak mo ba talaga si Maria? Saka ako na lang sasabihin ang tungkol dyan. Ihahatid na kita. Akala ko ba hihintayin natin magising si Maria para makita niya ako? Madilim na sa labas.
Sisilip na muli ang kabilugan ng buwan. Anumang oras mula ngayon, maaaring magising na nga siya at magwala. Makikipagtunggali na siya sa halimon na nasa loob niya. Nakahanda ka bang masaksiyan yun? Gusto kong makita. Hindi niya alam kung bakit yon ang nasabi niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit nga yon ang nais niyang mangyari. Sa isip-isip niya ay dapat kumakaripas na siya ng takbo paalis. Pero tinutulak siya ng kagustuhan niyang mas maunawaan ang mga ito. Lorena, bakit ngayon ka lang? Ano bang nangyari sa'yo? Sa kabagaling at ngayong madaling araw ka lang umuwi? Lola, Oh, bakit? nanggaling po ako sa bahay ng mga Escobar. Pero wag po muna kayo magalit. Lola, totoo po yung mga sinabi niyo. Mga aswang nga po sila, pero hindi po nila ako sinaktan. Si Carlos bang nagatid sa'yo? Opo, Kung gayon, pinapunta ka niya ron upang makipagkasundo. Ano ang dahilan na ibinigay niya sa'yo? gusto po niyang protektahan ko si Maria. Nung tinanong ko po siya kung bakit, hindi niya po ako nasagot ng maayos eh. At nung tinanong ko naman po kung anak niya nga ba talaga to, umiwas po siya. Hindi niya na kailangan pang sagutin yan kung oo o hindi. Hindi niya nga anak ang batang yon. Lola, ano po kayang ibig sabihin ni Carlos na protektahan ko raw si Maria? Pinagkatiwalaan ka niya sa lihim ng kanilang pamilya. Wala ka nang magagawa kundi pumayag sa gusto niya. At kung paano mo mapoprotektahan ang batang yon, siya lang ang nakakaalam. Noon pa, pinalaan na kita tungkol sa batang yan, pero hindi ka nakinig. Gayon, dapat kang mag-ingat. Dalhin mo lagi ang mga pangontra ko. Naging laman ng kanyang isipan ang mga sinabi ni Carlos at ng kanyang lola Cora. Ngunit ilang araw na rin ang lumipas, hindi na nagparamdam sa kanya ang mag-amang Escobar. Naisip niyang baka hinayaan na lamang siya ng dalawa o baka may nangyari na hindi niya alam. Ay, kanina pa yata malalim ang iniisip mo, sis. Hindi mo pa ginagalaw yung cake mo. Magtatampo si Berta niyan. Baka isipin niya, hindi pa rin siya marunong mag-bake. Masarap naman, Lilia. May itatanong ako sa'yo. Yung bata na dating estudyante dito at natagpuan sa sagingan ni na Mang Claudio, sa tingin mo, anong kinamatay niya? Ha? Ba't mo naman biglang naitanong yan? Wala. Curious lang ako. Ano nga ba ang nangyari sa kasong yun? Ay, exaggerated naman kasi yung mga marites eh. Walang kasalanan si Mang Claudio. Napawalang sala na rin siya. Ano? Ibig sabihin, iba yung pumatay sa bata? Oo, pero hindi taong pumatay sa batang yun. Hindi tao? Hindi tao, kundi yung bata kasing yun. Abay, siya palang nagnanakaw ng mga manok panabong ni Mang Claudio. Ayun, nagkataon na ang ninakaw niyang manok ay hindi pa natatanggalan ng tari. Nanlaban tuloy yung manok, nasugatan yung kamay at paa niya. Ganun pala. Salamat nga pala dito sa pamerienda mo, Lilia, ha? Sa susunod, ako naman ang manlilibre sa'yo. Sus, ano ka ba? Nagkataon kasing birthday ng bunso ko kahapon kaya dinala ko na lang ang mga natira naming handa. Eh baka kasi mag-brown out na naman eh. Hindi na mapakinabangan yung ref. Ngayong nalaman na ni Lorena na wala nga talagang kinalaman si Maria sa batang natagpuan sa sagingan, ay lalo siyang nakumbinse na nagsasabi nga ng totoo si Carlos Escobar. Hindi masamang bata si Maria. Hinanap niya ang tirahan ng batang tinutukoy na nasaktan nito at doon niya nakumpirma sa mga magulang na may taning na nga ang buhay ng bata. Ngunit ang mas ikinagulat niya rito ay yung parabang ipinagpapasalamat pa ng mga ito na inatake ng aswang ang kanilang anak. Nagbalik ka. Kumusta si Maria? Andun siya sa garden. Halika. Teka, hindi ba siya yung... Oo, si Daniel. Hindi ko lang siya naikwento nung huling pag-uusap natin pero matagal-tagal na rin siya dito. Nagpunta ako kahapon sa mga magulang niya. Totoo ngang hindi pa siya patay.
Hindi natuloy yung tangkang pagkuha ni Maria sa laman loob niya. Bagkus ay naipasa niya rito ang pagiging aswang. Magiging mas matagal na ang buhay niya kung ikukumpara sa normal na tao. 1 buwan din siyang tulog at ngayon lang nagising. Kailangan niyang manatili rito para magabayan ko siya na kontrolin ang sarili. Pero bakit doon siya natutulog sa loob ng rehas? Mama... Maria, namiss kita. Siya nga pala, may dala akong board games. Gusto mo bang maglaro? Hindi ko alam na tinatawag ka pala niyang mama. Nung magpunta siya sa amin nung gabing yun din yung unang beses na tinawag niya akong mama. Pwede ko bang tanungin kung nasan ang totoong mama niya? At kagaya nga ulit ng dati, hindi na naman ito sumagot. Tinalikuran siya nito at nagmarcha paalis. Mula noon ay naging labas-masok na siya sa mansyon ng mga ito. Hinahayaan na siya nitong makipaglaro at turuan si Maria kasama ang bagong kaibigan nitong si Daniel, na siya namang kinakausap niya habang ito'y nananatili sa loob ng mga rehas. Dahil doon ay unti-unti na rin niyang napapansin ang kabutihang taglay ni Carlos. Bagamat alam na niyang aswang ang mga ito, hindi na siya nakaramdam ng takot o pangamba habang naroroon siya. Ihahatid na kita. Ay, wag na. Baka makita ka pa ni Lola, magagalit yun. Tsaka maraming marites sa amin eh. Alam mo na. Hindi pwede. Baka ma-hold up ka. Ibibigay ko sa iyo ngayon ang una mong sweldo. Sweldo? Oo, para sa pagtuturo sa 2 bata. Ayaw mo ba? Sinabi ko ba? Ay, pwede mo naman i-transfer na lang yun sa bank account ko. Pero sige, akin na. Ibibigay ko na lang sa iyo pag nakarating na tayo sa bahay niyo. Natatakot kang baka ma-hold up ako, pero hindi ka nag-aalangang baka looban kami. Gusto mo lang yata talaga akong ihatid eh, kunwari ka pa. At sino naman ang nagsabi sa iyo natatakot ako? Nakakalimutan mo yata kung ano ako no? Pero tama ka, gusto lang kitang ihatid. At hindi niya rin naiwasan na matawa dahil sa sinabi nito. Habang tumatagal ay mas naging magaan ang kalooban ni Lorena kay Carlos. Bagay na hindi niya halos maamin sa kanyang sarili. Ngunit isang araw, bigla siyang natigilan nang kausapin siya ng masinsinan ng kanyang Lola Cora. Sabihin mo nga sa akin, Lorena, nagkakamabutihan na ba kayo ng Escobar na yon? Akala mo ba'y hindi ko malalaman ang palagian niyang paghahatid sa'yo rito? Lola, mabait lang po talaga sa akin yung tao. Hindi siya tao, Lorena. Isa siyang aswang. Lagpas dekada nga ang tanda niya sa'yo. Huwag kang papabulag sa kabutihan at itsura na ipinapakita niya. La, kung masasama po sila, sana marami na silang kinain dito sa atin, di ba? Si Maria, isa lang po siyang bata na naghahanap ng kalinga ng isang ina at ng buong pamilya. At ako, bilang isang anak na iniwan din ng sarili niyang ina, gusto ko iparana sa bata kung ano po yung hindi ko naranasan. Pero hindi sila katulad natin na po. Mahihirapan at masasaktan ka lang sa ginagawa mong yan. Naalala niyo pa po ba yung sinabi niyo sa akin nung kinuha niyo ako kina tita? Nung nalaman yung inaalila ko ng kapatid ni Mama, sabi mo sa akin na minsan sa pinakamasasakit na bagay, palagi itong may karugtong na kaligayahan. Sabi mo pa, kaya hinayaan ng Diyos na maranasan ko ang lahat ng yun kasi may tinuturo siya sa akin. Kaya ngayon, hayaan niyo po sana akong matuto, Lola. Hindi po kayo nagkulang sa akin. Kaya sana pagkatiwalaan niyo po ako. Tanging mataman na tingin na lamang ang ipinukol sa kanya ni Lola Cora. Puno ng pag-aalala ang nakita niya sa mga mata nito, kaya agad siyang lumapit dito upang ito'y yakapin. Lubos niyang nauunawaan ang takot nito para sa kanyang buhay, pero nasa punto na siya na hindi na niya kayang talikuran pa si Maria at maging si Carlos na nagbibigay na sa kanya ng kakaibang kaligayahan. Ngayon nga'y nasa pamamahay ulit siya ng mga ito. Katatapos lamang niyang patulugi ng hapong yon si Maria. May problema ba? Ayaw mo ba sa inaalo ko? Gusto mo ako mag-resign na sa school?
Para maging full-time na ako rito sa inyo? Oo, mas malaki ang ibibigay kong sahod sa iyo kung mananatili ka na lang dito. O mas maiging dito ko na lang habang buhay. Ano? Teka, huwag kang matakot. Hindi kita ikukulong. Pero gusto kong manatili kang mama ni Maria hanggang sa pagtanda niya. Hanggang sa huling hininga mo. Habang buhay? Oo, at handa akong ibigay sa iyo ang lahat. Huwag mo lang iwan ang anak ko. Sandaling napatingin si Lorena sa mukha ni Carlos. Magpasahangga ngayon kasi ay wala pa rin itong pinapakitang emosyon. Hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ba talaga ang tunay nitong intensyon. Muli niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang lola Cora na huwag siyang magpapadala sa kabutihang ipinapakita nito. Sabihin mo sa akin, anong gagawin mo pag hindi ako pumayag? Mamamatay ka. Papatayin mo ko? Hindi. Kung hindi ka mananatili rito, hindi kita mapoprotektahan at ang lola mo. At ano naman ang kinalaman dito ng lola ko? Sige, sasabihin ko na sa iyo ang lahat-lahat. Mula sa tunay na magulang ni Maria hanggang sa pagkakakulong mo sa kasunduan na ito. Oo, sabihin mo sa akin dahil hindi ako papayag na... Makinig ka. Si Maria ay anak ng kapatid ko. Namatay siya habang sinusubukang ilayo yung bata sa nanay nito. Si Agnes, isang malupit at masamang aswang. Gusto niyang gamitin ang bata para maghiganti sa mga tao. Wala siyang pinipili. Maging mga inosenteng bata, hindi niya pinapalampas. At ngayon nakatanggap ako ng balita mula sa malayong probinsya na malapit na raw bumangon muli si Agnes sa libingan nito. May suspecha ako na may isa pa siyang kamag-anak na nananatiling buhay at yun ay ang nagsasagawa ng orasyon upang muli siyang mabuhay. At ano naman ang kinalaman namin ni Lola sa lahat ng to? Dahil ikaw ang gustong maging ina ni Maria, wala siyang alam na maaaring mabuhay muli ang totoong nanay niya. At sa oras na mangyari yon, malalaman ni Agnes na ikaw ang kaagaw niya sa kanyang anak. Kailangan hindi sumama sa kanya si Maria. Kaya protektahan mo siya. At poprotektahan ko naman kayo, pati na ang buong Santa Catalina. Teka, at sa tingin mo makakaya ko yun? Anong magagawa ng isang tao lang na katulad ko? Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Mahalin mo siya. Iparamdam mo sa kanya na mas karapat dapat kang maging ina kaysa kay Agnes. Pero may pagpipilian ka pa rin naman na huwag tanggapin ang alok ko. Pwede kayong umalis ng lolo mo sa probinsyang ito. Sisikapin kong hindi ka na masusundan pa ni Maria. Hindi naman kasi kita pwedeng pilitin. Pero posibleng sumama sa kanya si Maria pag umalis ako. Tama? Ganun na nga. Binigyan siya ni Carlos ng sapat na panahon para makapag-isip. Ngayon ay tila nakakaramdam na siya ng pagsisisi na hindi siya nakinig sa kanyang lola Cora. Hindi sana siya mapapalapit ng husto sa bata noong una pa lang. Ngayon ay nakasalalay na sa desisyon niya ang magiging buhay ng bata. Kung tutuusin, pwede na lamang niya itong pabayaan. Aswang ito kagaya ng tunay nitong ina. Kaya anong laban niya sa lakas ng mga ito? Lola, ano po kaya kung bumalik na lang tayo ng Maynila? At bakit mo naman biglang naisip yan? Wala na tayong tirahan doon. Isa pa'y maayos naman ang trabaho mo rito. Sandali, may problema ka ba? Lola, patawarin niyo po ako. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Halika, tumayo ka riyan. Sasamahan mo ako. Saan po tayo pupunta, La? Eh di saan pa, kundi sa bahay ng Carlos na yon. Anong sinabi niya sa'yo para mahirapan ka ng ganyan? Gusto niya pong tuluyan na akong tumayo bilang ina ni Maria. Tama po kayo, La. Hindi nga ho anak ni Carlos yung bata. Pamangkin niya po ito. At masamang aswang naman ang nanay niya. Nangangamba po siya na baka bumalik po yun at kunin yung bata. Kaya balak niyang isang kalan ng buhay mo para sa pamilya nila. Teka, Lola, anong gagawin niyo? Dalhin mo itong mga langis at sumunod ka sa akin. Hindi nagpaawat ang kanyang lola na sumugod sa mansyon ni na Carlos.
Papalubog pa lamang ang araw kaya't maliwanag pa nitong nalalakaran ng daan. Sorpresa man ang pagdating nila sa lugar na yon. Hindi naman mababaka sa mukha ng lalaki ang pagkagulat nang makita na sila nito. Mag-usap tayo, Carlos Escobar. Kilala mo ako, hindi ba? Hindi porke hinahayaan lamang kita magpagala-gala sa amin tuwing gabi ay magagawa mo ng lahat ng gusto mo. Gusto niyo hubang pumasok? Hindi na. Hindi para sa tao ang bahay na yan. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Lola, tama na. Umuwi na po tayo. Makinig kayong dalawa sa akin. Alam ko ang ginagawa mo, Carlos. Huwag mo nang idamay pa ang apo ko. Alam kong gusto mong maging mabuti sa kabila ng pagiging ibang uri ng nilalang ninyo. Ngunit kailanman ay hindi pwedeng magsama ang isang tao at ang isang aswang. Huwag mong gamitin ang anak mo para makuha ang loob ng apo ko. Hindi ka pwedeng magkagusto sa kanya. Bahagyang ikinabigla ni Lorena ang sinabing yon ni Lola Cora. Gustuhin man niyang sabihin dito na wala namang gusto sa kanya si Carlos, ay hindi niya yon nagawa. Nang tingnan kasi niya ang lalaki, ay tila wala man lang itong reaksyon. Hindi niya tuloy mawari kung si Carlos nga ba ang pinagsasabihan ng kanyang lola o mismong siya. Sa huli ay umalis sila sa bahay ni Carlos na wala na silang narinig mula rito. Nang gabi rin yun ay agad siyang inutusan ng kanyang lola na mag-impake. Nagdesisyon itong magtungo na sila ng Maynila. Hindi niya na ito kinontra maski ramdam niyang labag talaga yon sa kanyang kalooban. Makalipas nga ang 3 taon, bumalik din siya sa lugar na yon dala ang isang malungkot na balita. Oh my God, sis! Totoo ba ito? Lilia, masaya akong makita ka. Grabe, Lorena. Para ka palang bula, ano? Bigla ka na lang naglaho sa school, tapos ngayon. Hoy, alam mo bang ilang beses din akong nagpabalik-balik dito sa bahay niyo? Kinukulit ako ng directress. Iniwan mo yung mga estudyante mo nang walang pasabi. Tama ba yun? Sorry ha. Mahaba kasing kwento eh. Kailangan kong dalhin si Lola sa Maynila kasi lumalala na yung sakit niya. Kaso eto, hindi pa rin niya kinaya. Pero ayos na rin. At least makakapagpahinga na siya. Wala na siyang mararamdamang paghihirap. Uy, my condolences Buti, inuwi mo na lang yung abo niya rito. Bilin niya rin kasi sa akin bago siya pumanaw eh. Umuwi raw ako rito kasama siya. Eh, ikaw, kumusta ka naman ba? Namumutla ka. May sakit ka rin ba, Lorena? Oo, Lilia. Mukhang nasa lahi talaga namin ang sakit na to. Ganito rin kasi yung kinamatay ni Papa. Eh, ba't umuwi ka pa rito? Naroon na yung mga magagandang ospital sa Maynila Mag-isa na lang ako, Lilia. Wala akong pera pampagamot. Wala rin naman akong maisip na dahilan para mabuhay pa eh. Ayoko naman nagugugulin ko ang natitira kong oras sa ospital. Ay, ganun ba? Kung may tutulong lang sana ako. Ayos lang. Sapat na sa akin na nandito ka bilang kaibigan ko. Pagkaalis ni Lilia sa kanilang bahay, tinuon niya ang sarili sa paglilinis sa iilan pang mga gamit doon. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Ramdam na niya ang katahimikan at pangungulila sa kanyang Lola Cora. Naaalala niya ito sa bawat sulok ng kanilang bahay. Sa pag-aakala nga niyang mag-isa na lamang siya sa bahay na yon, nagulat siya nang biglang bumilis ang pag-ihip ng hangin. Kasabay noon ang malakas na lagabog sa may bandang kusina. Sino yan? Lola, miss na kita pero huwag ka naman manakot oh. Magkikita na rin naman tayo eh. Malapit na akong pumanaw. Sa tingin mo ba, hahayaan kong mangyari yon? Carlos, anong ginagawa mo rito? Nakaamoy kita. Ang ibig ko sabihin nalaman kong nandito ka. Kumusta? Si Maria. Patawarin niyo ako. Umalis ako ng walang... Naiintindihan ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad.
Si Maria, hinihintay ka pa rin niya. Wala siyang ibang gustong mag-iina kundi ikaw lang. Kung ganun, hindi pa bumabangon mula sa lupa si Agnes? Panahon lang ang makakapagsabi sa pagbabalik niya. Ang mahalaga ngayon, nandito ka na. Carlos, pasensya na. Pero hindi ko na magagawang tumayong ina para kay Maria. May malubhang sakit ako. Hindi ako papayag. Alam mong meron pang isang paraan upang manatili kang buhay. Huwag mong sabihin. Lorena, handa ka bang sumama sa mundo ko? Hindi magiging madali, pero nandito ako. Hindi kita iiwan, kaya sana wag mo rin akong iiwan. Kami ng anak natin. Mataman na pinakatitigan ni Lorena ang mukha ni Carlos. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang emosyon na matagal na niyang hinihintay. Maya-maya pa ay isang matamis na ngiti ang iginawad niya rito. Baliktad man ang refleksyon niya sa mga mata nito, ngayon ay alam niya nang may pagtingin din ito sa kanya. Nakahanda na siyang maging kauri at kasama nito sa hirap man o sa ginhawa. Maya-maya ay napatingin siya sa abo ng kanyang Lola Cora, kasabay ng isang matamis na ngiti. Lola, sinunod ko po ang utos niyo. Iaalay ko po ang puso ko sa lalaking mahal ko. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.